So first, pa-compute guys ng reactions. Madali lang yan. No? WL/2 lang to. So, 24 times 5/2. Same lang din to. So, meron tayo dito guys na 60 kN. And then next step, pili kayo dyan ng magiging reference line natin. So, normally, dito. Normally, ganyan. Normally dyan. Pwede rin sa gitna. Yan. Depende sa preference nyo. Ako may purpose ako kung ba't ako minsan sa gitna. Pag non-prismatic yan, no? So, sa gitna ako dyan. So, dito, gawin na natin ng moment diagram by parts. So, let's say this is A, this is B. So, naturo ko sa inyo, kapag ito yung gagamitin natin na reference, okay? Ito yung parang magiging support ng ating hinihiwalay na load. So in this example, parang itong 60, pag in-isolate natin siya or naka-by parts, ito yung point B natin, kukuhanin nyo yung value ng moment dito. So kung ito ay 60, ang moment arm natin dito ay 5, okay? So meron tayo dito, 300 to, no? Okay? So meron tayo dyan na 300. Tapos, maglalagay kayo dito ng nung straight line. Okay, so triangle yan, di ba? Pag moment diagram, parang ano yung moment diagram nitong ganitong type ng beam, di ba? Ganyan yan. Okay? So, since ito ay 300, so 300 ilalagay natin dito. Okay? Tapos, next step, dito naman tayo sa 24 na to. So, para makuha natin yan, drawing ulit kayo ng isa pang cantilever beam para naman dito sa load na 24 na to. Ayan. So, yung ating load dito guys ay downwards na uniformly distributed. So, this is 24. Kukunin nyo lang yung moment dito. Alam natin yan ay papunta dito, Kasi i-oppose niya yung moment natin dito. So, by formula, alam natin na WL²/2 yan. Yan yung moment dito sa support. Okay? Kung nahihirapan kayo dyan sa ganyang kung di nyo kabisado, pwede naman na kuhanin nyo yung resultant nito. So, 24 times 5. Kung mas sanay kayo dito. Tapos, itatimes nyo sa moment arm natin na 5/2. Pwede rin yan. Okay? Pero for me, dapat hindi nyo ito makalimutan. Napakahalaga niyang formula na yan. Napakabilis niyan pag alam nyo. Kumbaga, yan yung pinaka-basic na formula dyan na ginagamit natin. No? Okay, so dito guys ay, since ito ay uniformly distributed load, so di ba ang ginagawa natin dyan, kung ito ay 0 yung slope, di ba nagpa-plus 2 lang tayo sa moment, So, second degree yan. So, 24 times 5 times 5/2. So, meron tayo guys dito na 300. Okay? Na pababa. Ayan. So, yun yung ito-drawing natin dito guys dito sa part na to. Okay? Yan. So, ito ay 300 yan. And then, next step. Sige, burahin ko muna to. Yan naman ay, pagka marunong na kayo nung tinuro ko na ganito, kahit hindi nyo na to gawin. So, ito guys ay second degree. Okay, so ilagay natin yung supports natin. So, ito ay simple support sa mga ends. So, walang nabago dyan. So, ito ay meron tayo ditong hinge and roller dito sa kabila. Yan. Tapos, yung direction ng loads natin, lahat ng positive yung area, ang direction niyan pataas. So, dito pataas yan. Okay? So, pataas yung 300 natin. Tapos, ito, syempre, pababa yan. Kasi below siya dun sa natin. Or pababa siya dito. Next step, we need to calculate for the value of RA. Kasi, kung ang balak natin ay slope sa A, magkakat tayo dito sa A ng section to get the value of shield.
Kasi sabi natin kapag slope at any point equal siya sa B over EI ng conjugate beam natin. Guys, take note, ito ay naka-conjugate beam na ha. Conjugate beam na to. And please take note na itong 300 na to, naka-over EI yan. Pagka prismatic, okay lang na minsan wala itong over EI. Kasi pwedeng gawin nyo sa dulo na lang. Eh ngayon, pag non-prismatic yan, you have to include yung merong EI. So meron akong video niya na na pang non-prismatic na conjugate beam. Okay, so yan, kuhanin natin yung RA. So for the value of RA, madali lang yan kasi magma-moment lang tayo dito sa B. Para lang kayo ulit kumuha ng reactions. So ito ay 5. So summation lang kayo dyan guys ng moment sa B is equal to 0. So considering na clockwise positive tayo, so we have here RA times 5. Tapos tingnan nyo, ito ay pataas. So kung pataas yan, clockwise din siya. So plus 1/2 nung base natin which is 5. So ito yung kinukuha natin Okay, 1/2 times base na 5 times sa height natin na 300 over EI times yung kanyang moment arm kasi 'di ba load din 'yan no, kailangan natin yung yung centroid dito. Parang kinukuha niyo yung resultant na nakaganito. Ito yung 1/2 times sa 5 times 300 over EI. And then yung centroid natin dito, 1/3 ito ng 5. So 1/3 siya ng 5. Kaya nyo lang dito 1/3 ng 5. And then, may load pa tayo dito sa ilalim. So, since yan ay pababa, counterclockwise yan dito sa point P. So, here we have negative second degree. So, 1 over 2 plus 1. Base na 5. Height natin na 300 over EI. And then, yung kanyang centroid, guys, ito yon. So, mula dito hanggang dito, ito ay, if you still remember, 1 over 2 plus 2 times the base. So, recall nyo lang yung yung ginawa natin last time. 1/4 to ng 5 equal 0. So, dito makakakuha kayo ng value ng RA. So, lumalabas sa akin negative 125 over EI. Clear? Same tayo? Okay. Next step. Guys, if you want to calculate for the value of slope at A, ganito gagawin. So, first step is to cut the section dito sa A na mismo. Okay? V over EI to ha. So, for slope at A, i-drawing nyo para kita nyo. So, we have here, guys, hindi nyo na to babaguhin yung direction niya. Hayaan nyo siyang ganyan. Kasi kaya hindi ko na to ipapabago sa inyo. Naka-align na to sa double integration kung kailangan nyo mag-checking. Okay? So, kunyari, ito yung ating RA which is negative 125 over EI. Guys, nagputol tayo dito ha. So, ang makikita ko dun sa putol na yon, makikita ko dito yung shear natin dito na V. Okay? So, to get the value of slope, magsasummation kayo dyan ng Fy equals 0. So, kung makikita nyo dito, yung RA natin na pataas ang ating direction, minus V equals 0. So, in this case, RA is equal to the value of shear. So, shear natin is same with the value of RA, so negative 125.
over EI. And since ito ay negative, alam natin yan, di ba, sa double integration, sa area moment method, gawa na natin ang paraan yan. Kung negative ito, yan ay clockwise yan. Di ba sa double integration ganito? Yan, pag ito ay simply supported, pagka negative yung slope, ito ay clockwise. Okay? So clockwise siya. Kaya siya, ano dito, negative 125 over EI. So ito ay clockwise. Okay? Ayan. So, next na tinatanong dito, okay na tayo sa slope sa A. Slope at B. So, kapag slope at B, ang gagawin, you need to cut the section just before B. Okay? So, pag kinat nyo yung section na to, just before B, hindi nyo dapat makikita si RB. Makikita nyo lahat ng load except RB. Kasi nagle-left to right tayo. Ano. So, kumbaga, kung nag-cut kayo ng section doon, ganito yung makikita natin. No? So, slope at B. Your drawing ay magiging ganito, guys. Okay, so this is your RA. Tapos meron kayo ditong shear. Okay, so ito yung V natin. Ngayon, dun sa kabilang side kasi yung RB natin nakaganito. Sa kabilang side ng putol, ano? So sa kabilang side ng putol, kung ito ay downwards, ito ay upwards yan. Dito. Okay? Dapat ay anong tag nito? Dapat ay magka-opposite itong dalawa pagka tinransfer mo. So, kung makikita nyo dito guys, pag ito ang ginamit natin, magsa-summation tayo ng forces. So, RA plus yung load natin na to, minus itong load natin na to. Ano? Pero kung may value ka na ng RP, kung halimbawa lang may value ka na ng RP, ang magiging ano natin dito is, pag nag-summation ka dyan ng FY, RP plus V equals 0. So, ibig sabihin yung V natin ay equals sa negative RP. Okay? Ayan. So, ganyan yan. Ganyan pag RB yung ginamit nyo. Dapat naka-negative siya. Marami nagtatanong sa akin ito, bakit sir naka-negative? Ayan. Dahil yun sa putol. Ano? Okay, so if we want to calculate for the value of slope at B, summation lang tayo dito ng forces. So, alam nyo ito na 300 over EI yan. Ito ay 300 over EI din, pero naka-second degree. Okay? So, summation tayo ng Fy equals 0 for slope at P. So, we have RA plus area nitong triangle natin. So, 1/2 ng base natin na, anong base natin dito? Ito yung 5 meters, ano? So, 5 times sa 300 over EI minus yung area nitong spandrel natin. So, ito yung 1/3 or 1 over 2 plus 1 times the base times yung height natin over EI. Okay? Equals minus V equals 0. So, wag kakalimutan yung minus V. Kasi siya ay pababa, ano, yung shear natin. So, RA natin, we have the value of RA which is negative 125 over EI. So, substitute nyo na lang yan, guys. Hindi na natin babaguhin yung sign. Okay, so negative 125 plus 300 times 5 over 2 minus 1/3 ng 5 times 300. Yan. So makikita nyo dito guys, ang value ng V natin is 125 over EI. Okay? Ayan. So, sure ako na tama yan kasi, di ba positive yung lumabas. Alam natin sa beam na symmetrical yung yung load. Kaya ganito yung example ko kasi sure tayo dito
na makukuha natin yung tamang sagot. Ano? Halimbawa dito. Yung theta A natin dito, ito yung negative 125. Sa kabila kasi, alam nyo, ito ay nakaganito na. Yung theta dito pala ay, ano ha, naka-ano dyan sa tangent line. Ano? So, nasa tangent line siya. Okay? Ayan. So, positive 125. Tama yan kasi siya ay counterclockwise. Tama yung ating, ano, values dito. Now, paano kung may value ka ng RB? So, kung sabi ko nga, kung may value ka na ng RB, ina-negative mo lang yon para makuha mo yung shear. Kasi guys, ganito yan, no? Try nyo kumuha dito ng RB. Try lang natin para lang tawag nito, para lang clear sa inyo, ano? 'Di ba may value na tayo ng RA dito sa beam na to, ano? So, meron kayo ditong negative 125 over EI. Pag nag-summation kayo ng FY equals 0, dito sa ano natin, 'di ba may RB tayo dito? So, meron tayo dito guys na RB. Kung magsa-summation kayo dyan ng forces, RA plus RB, plus yung ito, ano, 1/2 ng 5 times sa 300 over EI, minus sa 1/3 ng, ito yon yung area nitong spandrel, ano, 1/3 ng 5 times sa 300 over EI. Then, substitute nyo to guys ng negative 125 over EI. Ang lalabas kasi sa inyo dito is, pag tinignan nyo dyan, negative na labas dyan. Yan, nalabas sa akin guys ay negative 125 over EI. Okay? Ngayon, kung i-apply ko to guys, ito, yung binabanggit ko kanina, ito. Yan, kung i-apply natin yan, para makuha nyo yung shear, so, ang ginamit nyo ay yung kabilang putol. Okay? So, ang mangyayari dito, ito, ita-times nyo lang sa negative 1, ano, yung RB natin. So, negative times sa negative 125 over EI. So, makukuha nyo dito yung positive 125 over EI. So, same sila ng sign convention. Okay? Goods. Yan. Okay, pag deflection at 2 meters to the right, so deflection at 2 meters to the right of left support, so titingin kayo guys dito sa ikakat natin yung section. Ano? So, offset tayo dito ng 2 meters, ibig sabihin ito dapat ay dito yung ating ano, putol. So, ito yung 2 meters natin. Yan, kung yan yung 2 meters natin, syempre, kailangan nyo guys malaman muna yung ordinate dito. And dito sa ilalim. So, naturuan ko na kayo dyan. So, ang ating ginagawa dyan, para hindi na kayo mag-ratio and proportion, tingnan nyo na lang yung load. Tapos, parang i-cut nyo na lang siya dito. Tapos, gawa kayo ng, ano, ng parang moment diagram by parts niya. Okay? Dito sa putol na to, kung ito ay 2 meters, syempre, gagawin natin dyan. Ito yung ating reference, ano? Ito yung aking 60, which is ito yon. Ito guys ay 2 meters. Tapos kukunin ko na lang yung moment reaction dito. So ito ay 60 times 2. Ano? So 120. So ito na yung 120 natin dito. Kahit ratio and proportion gamitin nyo, same lang din yung lalabas dyan. Kasi dito nga siya galing. Okay? Parang nilalakihan nyo lang yung, ano yung length nito eh. Okay? Tapos yun namang ano, para doon naman sa ilalim. So kunin nyo lang yung moment pag nakaganito. Kung ito ay 24, kailangan nyo yung moment dito guys. So ito ay, kung ito ay 2, so ito ay 24 times 2 squared over 2. Okay? So meron tayo ditong 48 kilonewton meter. So i-isolate na natin to, itong part na to. Ito guys ay 48. So burahin ko na to. Alam nyo na kung paano kumuha ng ano. Pwede rin dito guys yung square property of parabola. Pwede rin. Ano, same lang din yung lalabas dyan.
Okay, so isolate natin, no? Meron na kayong RA kanina. So, yung negative 125. Ito yung 120, ito yung 48. Tapos pataas yung ating load dito. Actually, ito yung pinaka-recommended ko na ano na method for students. Prone kasi sa error yung iba. Ito yung pinakamadali. So, slope, deflection muna tayo. Sige. Deflection, di ba, nung nag-cut tayo, may na-expose tayo ditong shear, yung internal shear, at saka yung internal natin dyan na moment. So, kapag kinuha nyo yung moment natin dito, para mo na din kinuha yung deflection dito sa part na to. Parang kung gagawa ka ng elastic curve dito, yun yung deflection natin dito. Okay? So, this is your Y or delta. So, deflection is equal to M over EI lang nito. Ano? Yung moment dito over EI. At 2 meters to the right. No? To the right of left support. Okay? So, gagawin nyo lang dito, guys. Kunin nyo lang yung moment dito. Madali lang naman to. Ano? So, summation lang kayo ng moment dito sa part na to. So, ito ay, we have summation ng moment. Kunyari, I point O to. Bigyan nyo na lang ng letter. Equals 0. So, clockwise positive. Ano? So, hindi na natin babaguhin yung direction ni RA, ha? Naka-negative na yan. Yeah, hayaan nyo lang to. So, RA times 2 plus itong area na to times centroid nito, ano? Kasi para ka nag-moment dyan. 1/2 ng base natin na 2 times sa height, 120. Tapos, yung kanyang moment arm, so moment arm natin dito, ay yung centroid natin. Mula dito hanggang dito, which is 1/3 to ng 2. Okay? And then, meron tayong downward na load dito. So, minus sa second degree to. So, 1/3. Base times sa height natin na 48. And then, yung kanyang centroid dito, mula dito hanggang dito sa natin. Mula dito hanggang dito, ito ay 1/4 ng 2. Ano? So, 1/4 ito ng 2. Minus M, huwag kakalimutan yung M, kasi siya ay, ito, moment pa din yan. Equal 0. Yun nga yung kailangan nyo. Pag di nyo sinama yun, wala kayong makukuha. So, RA is negative. Palitan nyo lang to. Yan. Ito yung mga naka-over EI, guys, ha. Hindi ko na lang nasulat dito. Yan. So, dito makukuha nyo yung value ng M or yung deflection natin. So, nalabas sa akin ay negative 186 over EI. Ayan. So, ibig sabihin nun, ito na yung deflection nyo dun sa location na to. Okay? Yan. Pag slope naman, itong shear ang hinahanap natin. So, pag shear, okay, so ito ay slope at 2 meters to the right. Summation lang kayo dyan, guys, ng forces. Napakadali ng conjugate. Summation lang kayo dyan ng forces. So, ay, ito yung mga pataas natin. Itong RA, itong load na triangle na to, and itong, wala na. Ito na yung mga pababa. Itong load na, itong shear at saka itong spandrel natin. So, dito, meron kayo ditong
Summation ng Fy equals 0. So we have Ra plus 1/2 ng base natin na 2. So itong kinukuha ko, yung area na to. Times height natin na 120 over EI. And then, minus yung load natin na pababa. So ito yung 1/3 ng base natin na 2 and then height natin na 48. 48. Yan, di ba? Ito yun. Para lang clear. Tapos, wag kakalimutan yung shear natin. So, naka-minus sa V. Equals 0. Dito ang sign convention nyo ay ano, pataas positive. Ano? So, then, palitan nyo ulit to. Gawin nyo tong negative. 125 over EI. Yan. Makukuha nyo na dito guys yung shear natin na ano. So, we have negative 37 over EI. Negative 37. So, ito yung ating slope. Ito yung ating deflection. Ayan. Yan, ganyan kasimple guys ang ano, conjugate beam. And then, paano naman pag deflection sa midspan? Ito naman, yung last. Siyempre, di ganun ulit yung gagawin nyo. Ililipat nyo naman yung reference dito sa gitna, ano, sa 2.5. So, ang magiging ano natin dyan guys, ganito yung magiging drawing nyo. So, ito, meron tayong RA. Ito ay kalahati nung 5. So, 2.5 to guys. Ang problema natin yung mga ordinate dito, no? So, alam naman natin kasi kung dito kayo nagputol sa gitna, di ba ito yung 60 times sa 2.5 lang. Ano? Kaya ako hindi hindi ako naman problema sa ganyan. Alam natin na dito nagputol. So, ito ay 60 times 2.5. Dito naman, parang WL squared over 2 lang din. Pero yung L nyo dito, gagawin nyo siyang 2.5. No? Ganon din yun. Kasi ganito yun eh. Pagka naka 2.5 to, ito yung 24 natin. Yan, parang ganito din. Yung moment natin dito ay 24 times 2.5 squared over 2. Okay? Yan. So, 75 yung ating nasa ilalim. 75. Then, itong nasa taas ay 150 yan. Palitan ko na lang. Okay? So, ito ay nanggaling dun sa ano ha. So, nanggaling yan sa 60 times 0.5. Tapos ito nanggaling sa 24 times 2.5 squared over 2. And then, since pinutol natin yan, meron tayo ditong shear and meron tayo ditong moment. Ano? So, M, dito yung V. Take note, ito ay symmetrical, yung beam. Alam natin sa midspan, 0 ang slope niyan. Okay? So, para ma-prove natin, mag-summation kayo ng Fy. Actually, hindi ito kasali sa tinatanong. Ano? Gusto ko lang i-emphasize. So, tingnan nyo dito. So, RA plus yung 1/2 ng base natin na 2.5 times 150. So, ito yung area nung nasa taas. Ito guys ay parang upward na load. Ano? Then downwards to. So, minus 1/3 ng 2.5 times 75. Yan. Tapos, minus yung value ng shear natin or minus V. So, ito ay negative 125 over EI.
Yan, naka-over EI lahat yan. Yan, so makukuha nyo dyan guys ay 0. Ibig sabihin, dito sa midspan, nandun yung location ng maximum deflection natin. Ano? Okay. And then, to calculate the deflection at midspan, yan. So, deflection at midspan, ang gagawin lang natin dyan, kunin nyo lang yung moment dito. Ano? So, yung M over EI lang. Summation of moment lang. Ano? So, dito, summation of moment dun sa point na yon. So, we have here RA times ito yung point O natin. So, RA times 2.5 plus 1/2 times sa base natin na 2.5, then 150 na height. And then, yung centroid niya guys, ito ay triangle. So, we have here 1/3 ng 2.5. And then, minus itong area times centroid nito, ano? Kasi load yan. Parang, di ba, nag-moment tayo sa point O. So, kailangan natin yung area nitong load natin dito times yung kanyang moment arm or yung centroid niya. Which is the 1/4 ng 2.5. So, 1/3 ng base times sa height natin na 75 times sa 1/4 ng 2.5. Minus sa, kakalimutan yung M. Moment yon. So, equal 0. So, palit lang ulit nito ng ano, palitan nyo lang ulit ng negative 125 over EI. You will get the value of M. So, nalabas sa akin ay ano, 3125 over 16. Negative. Ayan. Ayan. So, ito yung ating deflection. And if you compare it with ano, yung formula talaga, ang maximum deflection natin for this type of beam, itong beam na to, maximum deflection natin, di ka nasa midspan. Ano? So, ang formula niyan, no, memorize nyo na lang din to guys. Kailangan nyo to. So, 5 times WL to the 4th over 384 EI. Alam natin yan ay downward. So, i-negative nyo na lang to. Dahil pababa naman yung load natin. So, same na same yung lalabas dapat dyan. Ano? Pagka kinompute nyo yan, so, ayan. Lalabas sa akin ganyan din. Ayan. So, yan yung sagot natin for ano, for this problem.